ating pong paalala. So, next po is Section B, Section 49, subparagraph B. In the event of the inability of the regular presiding officer to preside at the sangguniang session, the members present and constituting a quorum shall elect from among themselves a temporary presiding officer. He shall certify within the 10 days from the passage of ordinances, enacted and resolutions adopted by the Sangguniang in the session over which he temporarily presided. So take note of this, no? In case na si punong barangay ay unable siya makapag-perform ng task, of presiding the session, maybe on travel or personal matters. So kayo po na 7 members plus the SK and the IPMR will vote among yourselves kung sino ang magiging acting o temporary presiding officer. So, hindi ibig sabihin na si first kagawad ang automatic na magiging presiding officer. Kung siya po ay OIC pa lang, hindi rin siya po automatic. Magiging automatic lang na presiding officer si First Kagawad in case na siya po ay acting punong barangay na. So, ibig sabihin, in the fourth day, upon, no, nawala si punong barangay, siya, doon pa lang papasok siya bilang acting punong barangay. And in that case, kung sa fifth or fourth or fifth day ang inyong session, automatic siya ang magpe-preside. But in the case that the session was held that there was still only an off IC sa barangay, automatic po kung nangyari ang session nyo na OIC ang isang kagawad, kayo po na 8 miyembro ng sangguniang barangay plus kung may IPMR kayo will vote among yourselves kung sino ang magiging presiding officer. Yun po ang rules doon, no? Magbobotohan kayo kung sino ang magiging presiding officer for that certain session. And take note, yung minutes no po yun. Yung minutes, o ordinansa man o resolution na nagawa that time ay kayo po ang pipirma as acting presiding officer, no? To certify. Kayo magse-certify nung passage ng ordinansa at ng resolution within 10 days. Bakit 10 days? Kasi po nakakonect din siya doon. Kung yan ay ordinansa, kailangan ma-forward within 10 days sa sangguniang bayan. So, kailangan ma-certify yun. Yun yung logic doon. Bakit within 10 days from the passage? No? Kasi nakakonect po yan doon sa pagpasa. Okay? Next po, internal rules of procedure, no? On the first regular session following the election of its members and within 90 days thereafter, the sangguniang concerned shall adopt or update, no? No? Ano po, no? Update its existing rules of procedure. So, walang tinatawag na inaugural session na term na inaugural session sa local government code. But in our practice, we considered the first session of the Sanggunian, we call that as inaugural session. At sabi nila daw, sa inaugural session, wala silang gagawin. Ang sabi lang kasi daw, kailangan lang sa first session ay ma-fix ang date ng session. Pero, on the first regular session po ninyo or the inaugural session, no, pwede na po ninyong ayusin, i-adapt, i-update po ang inyong existing procedure. Ang ginagawa ng iba, pending sa kanilang inaugural session, they temporarily adapt, no, the previous internal rules of procedure ng naunang term. Ang purpose para daw kapag nag-uusap kayo, meron kayong sinusunod na rules of procedure. So, pwede po at tama naman po 'yun kasi if there is no rules of procedure na susundin, si punong barangay or the regular the presiding officer ay mahirapan siya kung paano i-handle yung unang session. But take note, you are only given 90 days to update or adapt your IRP or internal rules of procedure. Sinong barangay po ang walang IRP? Sinong barangay po ang walang IRP?
Lahat po ay merong IRP ang lahat po, no? Kasi yan po ang magiging internal rules nyo, pag-uusapan ninyo. At the same time, the process of selection ng inyong mga committees, no? Doon po yan ang mag-govern. Eh, paano kung nakalagay po sa internal rules nyo na si punong barangay ang pipili ng magiging committee chairmanships? So be it kung yun ang nakalagay sa internal rules nyo. Pero kung sa internal rules nyo, you select among yourselves, pwede naman po yun. Just the concept of the rule of majority. So pwede pong gawin yon. And take note, lahat ng gusto ninyo pong mangyari sa session nyo, pwede nyong ilagay doon. Halimbawa, ang gusto nyo po ay rotating ang upuan nyo. Kada session, iba-iba. Kasi nagsasawa ka sa katabi mo. 'Di ba? Kasi may scenario na nagsasawa ka na. Ito na naman ang katabi ko. Machisisa na lang naman kami. Tingnan mo, may dala pang mani. Yan. So, nagsawa ka na sa katabi mo, ay gusto ninyo, rotating kada session, ibang katabi. Pwede yon, provided that it is in your internal rules of procedure. So, that's how it is important that the internal rules of procedure must be, no, studied and known to all the members of the Sanggunian para hindi po kayo nagka-question. Also, pwede rin po ilagay doon, no? Yung halimbawa pag-absent ninyo sa mga pag absent kayo sa inyong duty, ilagay nyo doon. So, paano sir kung nilagay namin di ay na ang amin pong pag hindi kami naka-attend no ng session ay 1,000 lang ang penalty. No. So, take note of this. Though it is internal in character, kailangan mag-abide din siya sa mga existing rules and regulations at ng batas. Ha? Hindi pwedeng sasabihin nyo, internal namin ito. Itong masusunod. No. Your internal rules must follow still policies issued by the national competent agencies or bodies and the law. Kasi specific po ng sinasabi ng mga issuances at guidelines na ang inyong pong honorarium sa barangay nakabase sa inyong attendance session, in case na umabsent kayo ng isang beses, kalahati yun ng inyong honorarium. At kung wala kayong inattend within that month, wala kayong tatanggaping honorarium. Hindi magpe-prevail yung internal rules o procedure nyo na 1,000 lang per session. Take note of that ha. Kailangan ang inyong internal rules ay susunod pa rin sa mga batas na pinairal. Hindi kayo pwedeng gawa ng sarili nyo. It must still conform with the standard set by law and existing laws and policies issued by competent agencies, no? Such as the DILG, the DBM, and other national government agencies that exercise oversight power over LGUs. So, the rules of procedure shall provided for the following. Yan. The organization of the Sanggunian and the election of its officers, as well as the creation of standing committees which include but shall not limited to. Ito dapat daw yung mga makikita, pero pwede kayong magdagdag. Number one, Committee on Appropriation. So, which is in charge with the financial matters of the barangay. Women and Family. Yan. Human Rights. Yan. Youth and Sport Development. No, not automatically binibigay natin sa SK, no? Environmental Protection and Cooperatives. So normally nagdadagdag na tayo ngayon base po doon sa mga bagong batas, no. Halimbawa, meron na tayo para sa children dahil meron tayong funding requirement. Meron na rin tayo sa BDRR, explicit para sa BDRR dahil lumalaki ng task, no. Meron tayo sa peace and order. Yan. Anti-drug abuse. So, pwedeng magdagdag provided po na merong mga national policies na ginawa para po doon. No? At depende rin po sa pangangailangan din ng inyong komunidad. The general jurisdiction of each committee. No? Hanggang sa ano ba ang trabaho, jurisdiction ng bawat committee, and the election of the chairman and members of each committee. No? Paano ba yung proseso ng pagpili ng committee chairmanship? So, kailangan nakalagay din po sa inyong internal rules or procedure. So, ang atin pong magiging output by next week, no? By next session natin, by next natin na training po, no, ay may isang barangay na magpe-present ng kanilang internal rules of procedure. Oh. So, yun ang magiging ano natin ha.
Sige nga. Sinong gusto mag-volunteer? Next natin na train activity ay magpe-present kayo. Gagawin niyo sa PowerPoint yung inyong internal rules of procedure para makita natin walang tamo o mali para mas maayos pa natin. Sinong barangay ang gusto na mag-present ng kanilang internal rules of procedure sa sunod na activity natin? Sinong volunteer? Pag walang volunteer, mag-assign ako. Huwag kayong problema lahat ng barangay sa buong activity natin ito ay mabibigyan ng time na mag-present. Hindi man lang ng internals, kundi ibang part naman. So sinong gusto pong mag-volunteer para hindi kayo mahirapan? Sinong gusto mag-volunteer na magpe-present ng kanilang internal rules of procedure? Sino? Seryoso mga tao. Doon na lang tayo sa pinakamalayo. Pinakamalayong barangay. Anong pinakamalayong barangay? Based on distance. Silong ba o Agutay? Silom. O dahil nagsalita si Kagawad, sa Agutay na ang mag-report sa sunod. Internal rules of procedure ha, 15 days from now, gawin nyo sa PowerPoint ha, para maganda naman. Sige, Barangay Agutay po ang magpe-present ng alang internal rules of procedure sa sunod natin na online training. Mag-usap na kayo ha, igawa sa PowerPoint para maganda. Hmm. Okay ha, tandaan nyo ha, Agutay, sa sunod na natin ha, magpe-present kayo. Huwag kayong mabahala, lahat po ng barangay may assignment. Kayo muna ngayon. So okay lang sa Agutay? Hmm. Ang silom anay se. Agutay na kay nagsalita ka eh. Nagtunlo ka eh. Agutay ha sa sunod. Oh, pag-aralan niyo yung power ang inyong IRP tapos ilagay sa PowerPoint para pagandahin natin. Pag-aralan natin. Himay-himayin natin ang laman. Kung nasunod ba nila ng inyong pong IRP ang nilalaman ng nire-require ng local government code provision. Okay? Sige. Isusulat ko na ito. Ang sunod natin na ano po ay October 5. Ay, November 5, brother. Hindi. Check daw natin. Tama. Magkamali ako. November 12 po. Sa November 12 ang sunod natin na online. So, agutay ha. Agutay muna. Mag-usap na kayo kung pwedeng tatlo, apat ang mag-present. No? Para hindi naman, ano, pwedeng bago kayo mag-start, meron kayong intermission number. Kasi nag-intermission na si Lalay, oh. Okay? Sige. Thank you. So, unang hanapin natin is the organization of the Sanggunian and the election of its officers. So, yan ang una natin na hanapin ha sa inyong internal rules of procedure. Anong mga komite at sinong mga at ano ang paano at sino ang bubuo sa bawat komite at anong proseso ng pagpili. So, number one yon. Number two, the order and calendar of business for each session. Paano yung pagkakasunod-sunod ng ating pong calendar of business, no? Ah, kailangan makita din natin doon, no? Halimbawa, normally ang unang practice natin sa calendar of business, nauna ang opening muna prayer, yung mga preliminaries, no? After that, magde-declare ire-require ni presiding officer si secretary na magdo ng roll call. At kapag after that, pag na-determine na may quorum, magsasabi si presiding officer, no? May quorum tayo, therefore, the session ang session ay magiging effective na or magiging tawag natin dito. In order na siya. After na in order na, ang next natin, we read. Basically, ito yung mga ano, no, basic, no? Magbabasahin natin ang previous minutes of meeting, no? And then, approval ng previous minutes of meeting. And after that, no? Anong sunod?
So, pwede po yung itong question R, no? O, privilege R, kung si Kagawad ay may sasabihin siya. So, sa question R, pwede po dito yung may mga bisita kayo, yung mga BNS, daycare worker, si treasurer. So, sa part ng question R, magpe-present siya, no? Magpe-present siya ng kanyang magtatanong Nais. kayo base sa kanyang ipepresent. At sa privilege R, so ito yung sinasabi nating kapribilehiyo ng isang miyembro na magsalita. Ang advice ko sana sa privilege R, meron kayong nakareding speech, no? Dapat prior to the session, in-inform nyo na si punong barangay o sa secretary na kayo ay magpe-privilege at para may kalendaryo. At the same time, may prepared speech na kayo, no? Kasi ang ating inahabol, pag nilagay siya sa minutes of meeting, maganda rin naman ang presentation. At the same time, kasi pag nag-check naman kayo ng minutes sa succeeding session, ang dami mong correction. Hindi ko daw sinabi to, hindi ko yan ginawa, and so forth. Hindi ko naman binanggit yan sa aking privilege, bakit na iba yan? So, to avoid that kind of uh, concerns and matters, dapat naka-prepare ng speech mo, no? And then you just give a copy to the secretary para pag nag-prepare siya ng minutes, intuto. Kung gusto nyong intuto, ibig sabihin, word 5 word nandun yung sinabi mo, then so be it. Kasi nagbigay ka ng kopya. And take note also, ang objective din natin is para magkaroon din kayo ng formality, no? At the same time kasi minsan kung sa privilege ay emotional ka, sa pag-emotional ka medyo nakakasorbi ka ng hindi maganda. So, iwasan natin ang ganoon. At the same time, no, dapat palaging nakaharap kay presiding officer pag nagsasalita. Kasi ang tumbok mo ng message mo ipapunta sa kanya. At si presiding officer, para may pakita natin yung formality at pagsunod natin sa parliamentary rules. So, pag-uusapan natin yan sa mga susunod pa mga serye ng ating training, no? And then after that, pagkatapos ng privilege hour, may mga part tayo ng mga, minsan nauna si announcement o nasa huli, ng ganoon. Then, meron sinasabi tayong, yung mga unfinished business, yung mga dating business na sa first, second reading, then new business, and so forth, hanggang adjournment. Yun yung mga basic, no? But somehow, may mga very technical na mga barangay na may sinusundan talaga silang calendar of business na maganda. Ang punto natin dito is simple lang na so long that that the calendar of business will give you conducive environment na mas mapabilis, mapaayos ang proseso, then so be it. Kung very deliberative ang inyong body, ang inyong session, then so be it. So long, no? Nasabi natin, it always go back with the theorem. Sabi natin doon, ang ginagawa natin, we put value to what we are doing. Number two, sabi natin doon, no, it's for the convenience and welfare of the people, so be it. And third, if those discussion and deliberations in the sanggunian will, no, provide stakeholdership with the people, then so be it. That's the sense why we are there, no, sa ating deliberative body. And we talk about the legislative process, no? And here we will talk about the three reading rule. Nasusunod ba natin yung three reading rule? O merong ordinansa, meron kayong kopya ng ordinansa, pinorward mo, automatic that day approve na. Pwede ba yon? Yes, pwede naman po. So long na yung three reading rule na sunod. Pero ang aking advice po, kung maaari sa three reading rule, sundin natin at gawin sa iba't ibang araw. Lalo na kung nagre-require ng public consultation. Ha? Kapag nagre-require po ng public consultation, wag nyo namang gawin sa isang araw. No? Kailangan muna po sa first reading, so ibibigay ni Kagawad ang kopya ng kanyang ordinansa kay secretary, yung kanyang draft. So si draft, babasahin ngayon ni secretary sa new business, no. Sa mga new business, no. Babasahin niya yung title at yung number ng ordinance, yung kanang bill, no. Babasahin. At ang gagawin ni punong barangay, ifo-forward siya sa committee na concern. Halimbawa, ito yun din ang concern na gusto kong ipaabot. Hindi ibig sabihin na ikaw ay committee sa appropriation, ikaw ang member at committee chair sa education, hanggang doon ka lang sa education. Hindi po, no? Basically, you could draft.
different kinds of legislative measures, no? Hindi kailangan ano ka, hindi kailangan makulong ka or ma-frame ka doon lang sa mindsetting na ako ay sa education. So sa education lang ang focus ko. Hindi, pwede ka pa rin magawa. Ang gagawin mo lang gumawa ka ng draft ordinance mo. Basta may draft ka, i-forward kay secretary, idadaan sa first reading, no? Pagtapos sa first reading, if-forward naman yun ni punong barangay as presiding officer, i-endorse naman yun sa committee concern. Si committee concern ang magkakandak ng committee hearing. Pwede kang ipatawag nila doon para po mas ma-emphasize yung objective nun. At sila ang magkakandak ng public hearing. And then, ibabalik ngayon siya sa second reading at doon magkakaroon ng sponsorship speeches sa second reading. Pwedeng si author bigyan ng time para i-discuss din yon. And then there's a concept of period of amendment, no? Sa second reading doon pumapasok po ang period of amendments. Bawat individual po na member ng kasanggunian may add, may amend, no, may provide suggestions to the ordinance to make it more, no, people oriented, and to follow also the existing regulations in matters na kailangan nating sundin. And then after that, sa period ng amendment, no, ifa-finalize sa secretary yon, bibigyan kayo ng kopya isa-isa on the final form. Kasi po, sa third reading, wala nang amendment ha. Just you prove or not. Ganun na lang po ang gagawin doon. Okay? So, please be reminded. So, ngayon, ano mo lang, dinidiscuss ko lang siya base dito, pero mas pag-uusapan natin siya one by one per detail. No. Next po, the parliamentary procedure which include, no, yan, the conduct of the members during session. Yan. So, kailangan bigyan natin yung concept ng parliamentary procedure. Alam nyo, yung nangyari nga sa Senate, no? Yung, though abogado naman si Sir at Senator Marcoleta, kailangan emphasize natin, ang legislative body, pwede siyang mag-adapt ng parliamentary procedure base po sa kanyang kagustuhan. Kung ilagay niyang suppletory in character doon ang rules of court, then so be it. Pero hindi siya mandatory. No? Parliamentary procedure used by the legislative is different from the procedure of the judiciary. No? And that's where parliamentary procedure is very important for you as members of the Sanggunian para mas makita niyo yung procedure, no? Kailan ka ba magsasalita? Paano kung natatay ka na? Hindi ka makalis kasi nagdedebate si Kagawad 1 and 2. Ay, ang sabi nyo, pag na may ganong discussion, ang sabi sa rules nyo, walang aalis. No. So, kailan ba magkakaroon ng different kinds of motion? Pag-uusapan natin yan, kung ano yung klase ng motion, ano yung sinasabing main motion, ano yung subsidiary motion, inyong incidental motion, and privileged motion. Kailan mauna? Si privilege at incidental. Halimbawa, nagdedebate na sila. Nagbigla ka nag-raise ng point of parliamentary inquiry. Ano yun? So, we will talk about that further. And kung paano po, halimbawa, si Kagawad maingay na, hindi na sumusunod kay punong barangay. Ano ang magiging manner nyo? Expel ba siya? Through what? Paano yung procedure? Pwede ba siyang palabasin doon sa session? So, paano? Then it must be included in the IRP. Yan po ha. And the discipline, no? Yan. Of members for disorderly behavior and absences without justifiable cause for 2 consecutive sessions, for which they may be censured, reprimanded, or excluded from the session, suspended for not more than 60 days, or expelled. Ito ang sabi natin ito, magandang part ito. Naalala ko yung resource speaker din namin dito. Sabi dito, 'di ba? Ang sabi natin, sabi mo di ay kanina, ang pwede lang mag-suspend sa barangay members, sa sangguniang barangay members ay higher sanggunian. Ay bakit sabi po diyan, oh, the discipline of members for disorderly behavior ha. Ito lang yung grounds.
disorderly behavior and absences without justifiable cause for 4 consecutive sessions for which they may be censored, reprimanded, or excluded from the session, suspended for not more than 6 days, ay pwede pong gawin yan ng sanggunian kung saan siya member. Basta mailagay lang ninyo sa inyong IRP, no? Hindi na kailangan pumunta pa ng Sangguniang Bayan dahil kayo po bilang members ng Sangguniang Barangay, may power na kayo, no, to suspend him not more than 60 days or 2 months, no? Or expelled. Kasi yan po ang explicit provision ng local government code na power ng Sangguniang Barangay o ng local sangguniang concern. Hindi nyo na kailangan siyang ireklamo ng administrative complaint sa higher sanggunian because basically, kung ang grounds po nyo ay disorderly behavior and absences without justifiable cause, pwede na siyang masuspende ng kanyang mga colleague members. Nakuha po? Base po yan ha sa Local Government Code section. Anong section ito? Anong section? 50. Provided na nakalagay sa inyong internal rules of procedure. Yan. Pwede na niyo siyang masuspende dahil sa kanyang disorderly behavior and unjustifiable absences. When we say disorderly behavior, during session na, wag yung personal niya. Nasa labas ng opisina ninyo, no? Dapat sa loob ng session ng disorderly behavior. Provided, no? Ito po ha, that the penalty of suspension, take note, or expulsion shall require the concurrence of at least two-thirds vote of all the members of the sanggunian. So pag i-expel nyo siya sa session, halimbawa, maingay na siya, nagmura-mura na, minura na kayong lahat na nakainom si Kagawa. Ngayon, magbutuhan kayo, no, expel siya sa session na ito. Kailangan ng two-thirds of vote. So kung kayo po ay siyam, o walo, o siyam na, sabihin nating ano po kayo ha, 7 members. So siya ang nirereklamo. So anim plus si SK, 7, pang-siyam si IPMR. So pila ang two-thirds po doon? So normally, 6. Oh. So, 6 votes ang kailangan para po pwede siyang isuspend o expel doon sa session. Gawa nyo ng resolution, tapos, that a member convicted for by final judgment to imprisonment of at least 1 year for any crime involving moral turpitude shall be automatically expelled from the sanggunian. Yan din ha. Kung isa pong halimbawa po, may kaso sa si Kagawad, no? Ngayon, nagdesisyon na, no? Ang lalo na kung moral turpitude po, halimbawa, act of lasciviousness, basta pag sinabi nating moral turpitude, ang kanyang ginawa ay hindi katanggap-tanggap sa moral values natin. It's go against with the moral obligation and values ng isang community. It's wala pong direct na definition si moral turpitude. So ngayon si Kagawad nakasuhan ng act of lasciviousness. Assuming lang, sample natin. O kaso na ang penalty ay at least 1 year. Nakasuhan siya na 2 years na siyang kinasuhan. Na ang sabi ng court siya ay for 2 years, no? Ay siya po ay 2 years ang kaso ang naging penalty na nakasuhan siya, na-convict siya. Pero nag-appeal, halimbawa po, nag-appeal siya sa MCTC yung reklamo. Nag-appeal ngayon siya sa RTC. Ngayon ang sabi dito, may expel ba siya? Yes or no? Ay nag-appeal siya ngayon sa RTC halimbawa. O under appeal ang kanyang reklamo, ang kanyang kaso. Pero na-convict na siya ng MCTC halimbawa. Yes, no. Yes, Pwede ba no. siya? Pwede na ba siyang automatic expelled ba siya? Sino makakasagot po? May expel ba siya? Mga kagawad. Ang sagot po ay hindi kasi po final judgment. So ibig sabihin hangga't nakaapila yan at wala pang final judgment, pwede pa rin siyang pumasok. So halimbawa, inapil pa rin niya hanggang Supreme Court. Nag-CA, nag-Supreme Court at
Hanggat po walang final judgment, automatic po ay hindi po siya hindi siya expel. Pero halimbawa po, nagdesisyon si RTC level, hindi niya na inappeal. Nakulong na siya. Yun po automatic. Basta hindi po siya nag-appeal after ng 15 or 30 days requirement ng batas natin at nagkaroon po ng entry of final judgment sa court, automatic na po yun. Ma-expel siya sa sanggunian. Pag hindi nila. Okay. So magandang pag-aralan natin ito sunod. Mabigay tayo ng cases. So such other rules as the sanggunian may adopt. Yan. Paano halimbawa sa inyong session ay naglagay kayo na English only, please. So naglagay kayo sa internal rules nyo na ang inyong session ay bawal magbisaya or magtagalog, English lang. Then ilagay natin. Kung may penalty clause na sa inyo yon. No, basta naaprubahan ng lahat ng members ng qualified majority. Okay, question muna po sa internal rules of procedure. So sa Barangay Agutay, i-check nyo na kung yung unang pinag-uusapan natin ay nabanggit doon sa inyong internal rules of procedure na ipepresent sa November 12. Take note po ha. Pero baka po tayo baka po mga October 15 tayo kasi naalala ko po pala may training pala kayo para sa mga. Okay? So next po, section Pinoxy na 51. ay kasi Full disclosure of financial and next business na interest of the Sangguniang members, no? Ibig sabihin po, kailangan nyong i-disclose, no, hindi ko ipaalam pa ang lahat ng financial at para hindi pa malimutan. ang inyong lahat po ng financial at business interest. Kasi po, pwede po kayong mareklamo ng conflict of interest, no? Or pwede po kayong makasuhan base po sa anumang violation ng hindi nyo pagbibigay ng impormasyon. Halimbawa po, yung tindahan pala na nagbid sa barangay ay pag-aari mo. So bawal yun ha. So basically, hindi pwede kang kasi may conflict of interest yun. Kung ikaw halimbawa, ikaw ang committee chair, ikaw ang chairman ng BAC, tapos may tindahan kayong mag-asawa. May lisensyado naman. Meron naman kayong ano rin kayo sa PhilJeps, accredited, registered. Tapos nag-bid kayo sa barangay nyo. So, may conflict of interest. So, kailangan i-disclose natin ang lahat ng ito, no? Every Sangguniang member shall, no, upon assumption to office, make a full disclosure of his business and financial interest or professional relationship or any relation by affinity or consanguinity within the fourth civil degree which he may have with any person, firm or entity affected by any ordinance or resolution under consideration by the Sanggunian of which he is a member, which relationship may result in conflict of interest. Such relationship include. So, tandaan po ha, the moment na kayo po ay nag-assume sa office, kailangan pong ilabas ninyo, i-disclose nyo ang lahat ng business interest na meron po kayo o professional relationship by infinity or consanguinity, no? Hanggang fourth degree. Paano po 'yon? Ibig sabihin, hanggang pinsan. Pinsan po ninyo, kung sa ano po, kung affinity yun at consanguinity, pinsan mo, and then pinsan ng asawa mo, yun po. Ano po, no? Cousin-in-law hanggang fourth degree po yan. Kasunod, ipakita ko sa inyo yung maganda rin kaya ino natin. Halimbawa, paano nga gumamit ng ano dito? Whiteboard para makita ninyo. Saan nga itong whiteboard? Maganda rin itong pinag-aaralan natin ng mga paano nga ito. Ay, sa sunod na lang, hindi ako marunong din.
Sir, pag naka-screen share po, hindi pwede mag-whiteboard. Okay. Ganun pala yun. Kailangan whiteboard po yung magiging screen sharing. Sige, sunod ko na lang iyan ito ipakita. So, basta po hanggang fourth degree, pinsang buo ha. So, ipakita natin ang relationship na ikaw at ang tatay mo, first, yan. Tapos, kung may lolo ka, second yun. So, pag ganun ang linya, mas maganda nga ito pinipresent eh. Sa sunod, no, iyan ko na lang ito, bigyan ko ng emphasis sa sunod na discussion. Balik ko para matapos lang natin itong ano, kasi medyo mag-alas 11 na. Parang ito yung pinakamatagal natin ano ngayon ah. Tapusin ko lang itong section 51, no? So, ano yung mga relasyon na kailangan natin? Balikan natin ha, conflict of interest. Kung meron kayong ordinansang gagawin, involved pa rin po, hindi lang ito sa procurement procedure, ha? Ang pinag-uusapan natin dito, so long that it may result in conflict of interest, kailangan mong i-disclose, no? Kasi minsan po, ikaw halimbawa, may ordinansa kayong gagawin, tapos apektado pala ang tindahan, ang kapatid mo, then you must be disclosed, no? Kasi kailangan natin minsan yung delikadesa. When I say delikadesa na dapat hindi tayo involved doon sa magiging sa proseso para maiwasan natin na tayo ay nakikinabang ang ating mga kamag-anak sa mga ginagawa natin sa barangay. Take note ha, kailangan ipakita natin na walang conflict of interest. Hindi lang ipakita, dapat makikita natin, iparamdam natin na nandun tayo para magsilbi at hindi para makinabang sa posisyon na meron. Number one, ownership of stock or capital or investment in the entity or firm to which the ordinance or resolution may apply. Kung may ordinansa po kayo nga na may involved, halimbawa po, 'di ba? Isa sa mga concern natin sa barangay itong sa sa mga nag-aalaga ng manukan. Tapos kumuha kayo ng ordinansa ngayon, 'di ba? Kasi nakalagay naman sa tax or sa local government code ay pwede kayo mag-ano ng charges and fees sa mga nag-aalaga ng commercial, no? Breeding ng mga manukan. So ngayon, may kapatid ka. So kailangan mong i-divulge 'yon. Divulge or at the same time, pwede kang magsabi na hindi ako magpa-participate sa deliberation or hindi ka boboto for that purpose kasi iniwasan mo na maging conflict of interest na ay Naguno yan na kaya ginawa nila ng ordinansa na ganyan kasi involved yung pamilya nila sa negosyong ganyan. So, at maapektuhan ang integridad ng barangay, then kailangan nating ipakita na tayo ay aware sa ganun. Contracts or agreements with any person or entity which the ordinance or resolution under consideration may affect. Yan. Kung may mga kontratang pinapasok ang barangay at involved po at magiging involved po ang inyong mga kamag-anak hanggang fourth degree, iwasan din natin. Well, In the absence of specific kasi ako, constitutional or statutory provision applicable to this situation, conflict of interest refers in general to one where it may be reasonably deduced that a member of the sanggunian may not act in the public interest due to some private. Yan. You should not may not act in the public interest due to some private, benefit. Pecuniary. Pag sinabi nating pecuniary po, hindi natin ma-addus kung magkano, pero may benefits tayong makuha. Or other personal considerations that may tend, no, to affect his judgment uh, to the prejudice of the service or the public. No? Kaya kailangan nating mag-disclose ng information. So, the disclosure required under this act shall be in writing and submitted to the secretary of the sanggunian or the committee of which he is a member. So in writing, sulat mo, ito yung mga concerns mo. Ang SALN, maganda na rin siyang sample kasi nandun na rin yung may mga business kayong pinasok on, kung sino mga kamag-anak mo, makikita na doon. Kahit yun na lang. Pero mas maganda rin nga sana, meron pa rin ibang document kayo na is explicit, no? No? The disclosure shall, in all cases, form part of the records of the proceedings
and shall be made in the following manner. Number one, disclosure shall be made before the member participate in the deliberation on the ordinance or resolution under consideration. So naalala niyo yung pag, 'di ba nanonood naman kayo ng nangyayari sa Senate at sa House. Alam niyo yung maganda yung ginawa ni Congress ni Representative Chel Jokno, no, na nag-move siya ng motion na lahat ng miyembro ng committee, ng TRICOM committee na mayroong pecuniary involved doon, no, o may benefits na makuha, ay kailangan mag-ano sila ng disclosure. No? Kasi, alam mo yung nag-iimbestiga kayo, tapos ikaw din ay nag-iimbestiga yung committee, at ikaw bilang miyembro ng committee, ang isa sa mga iniimbestigahan. So, di ba may conflict of interest? Dapat nga may delikadesa ka na lang nga na hindi ka na nag-participate. Pero sa Pilipinas ay iba talaga ang ating behavior. No? Minsan ay wala na talaga tayong delikadesa. So sana sa inyo pong level, kung nakikita po ninyo no na maapektuhan ng ang ang isang ordinansa sa na pinag-uusapan ninyo, isang draft resolution ordinance at kayo po ay involved mo kamag-anak nyo hanggang fourth degree, no? Mag-ano na kayo ng disclosure that if the member did not participate during the deliberation, the disclosure shall be made before the voting of the ordinance or resolution on second and third readings. Yan. Take note of this provision ha. Kung hindi po kayo nakapag-disclose at nakapag-participate pa kayo sa mga unang part, kailangan pong ma-disclose po ninyo ang inyong relationship before kayo magboto sa second and third reading. No? Kasi po, baka ma-question kayo, may reklamo pa kayo, no, ng conflict of interest. Disclosure rather, shall be made when a member takes a position or makes a privileged speech. Yan, kayo po ha, bigla kayo nag-stand sa isang issue, you make privileged speech, i-disclose na on a matter that may affect the business interest, financial connections, or professional relationship described herein. Ito yung masaklap na katotohanan na some of the politicians who goes into public office see the public office as thing na pwede nilang maprotektahan ang mga negosyo nila. Kaya nandyan sila. At yun yung iniiwasan sana ng batas na kung may conflict of interest, no? Pero iba ng mindsetting ng mga politiko natin, no? Ang mindsetting na isimple lang, may negosyo ako at para maprotektahan ko at mapalago ko ang negosyo, papasok ako sa gobyerno. Which is wrong. Dapat nagnegosyo ka na lang kasi mas doon ka effective. Huwag mong gamitin ang public position for your benefit. Kasi may mga batas tayo. Pangalawa, may moral obligation naman tayo, 'di ba? Huwag naman tayong hakhog. No? Ibigay natin ang tama at nararapat sa tao. So, hanggang doon lang muna po tayo sa section 51 kasi medyo mag-11 na. Ah, baka po may mga tanong kayo. Will be open for questions and clarifications. Si ano po? Medyo ang haba ng discussion natin. Tatlong, ano lang yun tatlong section pa lang yun. No? May natutunan naman po ba kayo? Yes po. Tatlong section pa lang yun. Section 48, 49, 50. 48, 49, 50. Apat pala. 51. No? Apat pa lang na provision ng local government code na pinag-aaralan natin. And I hope no, matuto tayo. Kung may mga hindi po malinaw, you ask. No? Magtanong po tayo. Para din naman po sa atin itong ginagawa natin. DI question. Yes po. With regards po, di ba, sa presiding officer, yung difference po niya with the floor leader, kasi po, Okay. nanganap ko po So, yan siya ano. so meron ba kayong floor leader sa bawat barangay? Meron, sir. Meron. Okay, may floor leader. Kasi basically, ang floor leader, Open. ginagawa lang yan sa mga malalaking council. So, halimbawa, mayroon tayong 30 members, 20 members na mahirap ba para sa presiding officer na mag-isa-isa? So si floor leader, no, basically ang role niya is to assist the presiding officer, particularly in handling ng mga pagkakasunod-sunod na mga
agenda at the same time doon sa manners ng pag ano ng mga other members, no. O sige, ikaw ang sunod na magsasalita, ikaw mag ano. But technically, the role of presiding officer is only to assist. Rather, the role of the floor leader is to assist the presiding officer. Yan po ang role niya ha, to assist para sa orderly manner of deliberation ng council o ng sanggunian. So, ngayon ko lang pala na, pero na ano nga, ngayon lang ako masyadong na-aware na mayroong floor leader pala kayo. So, Matagal na kami, sir. okay. So, practice. Pero, Mula pa ng ina-advise siya sa mga malalaking, ano 14. ha, malalaking sanggunian. Na ang member at least minimum ng 15 to 20. Mga minimum, pataas na yun, 15 and above. Pero kung meron kayo at nakita niyo siyang effective siya, ay so be it. Wala namang bawal doon. Sir, to conclude, sir, Opo. the floor leader is not stand as a presiding officer. So in voting, kahit po siya yung mag-initiate ng voting, magboboto pa rin po siya. Opo, yes. Tama po ba? Opo, oo. Ay, kung Si may presiding officer Okay. lang ang may explicit provision sa batas natin na biboto lang siya in case of tie. Thank you. Okay? So, picture naman muna tayo bago mag-end para... Kedua lang ang sakit ko. Sige nga ba? Very well. So, basically ha, Pero ba? I hope na may naintindihan natin, no? Sige na lang. So I hope na naintindihan natin itong ating pinag-uusapan and I hope din na kung may mga tanong kayo, you could ask po, no? Kung ayaw nyo dito, pwede naman pong could visit the office, no? Para po, thank you. Mapag-usapan din natin dito ang mga concern, no? Nakakatuwa, no, na ah, kahit paano, taon-taon ay natututo, no? Araw-araw ay may natututo tayo. So, picture, picture. Okay, Sir, one, attendance daw, sir. two. Ang attendance po nasa chat box. Nasa chat box ang attendance ha. Dali na, dali na. Nasa attendance po nasa chat box po ang attendance. Ayan. One, two. Picture. Para medyo meron naman tayong ano. Okay. Saksaw pa lang. Ang attendance, nakita niyo po bang attendance? Nandiyan Hindi po pa, sa sir. chat. Nire-share ko po yung attendance sa chat. Okay na, sir. Sinend na ni Kagawad. Send ko lang din sa ano para dapat hindi pala isend sa isa no kasi pag sinend ko doon sa ano baka mag-attendance lahat. Na-unlock, sir, si Kagawad aga nga mag-intermission no, pinanako. Di mo yung sir. Yan. So next na ano natin ha, ang Barangay Agutay magpe-present ng kanilang ano nga, internal rules of procedure ilagay sa PowerPoint. Ayaw mo problema kay tanan ng barangay ay may assignment kada ano naton. Yan, para mas makita nindo anong mga dapat nating ayusin. So with that, we now conclude our uh, local legislation training series number 2 at this moment. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you, sir. Thank Bye-bye. you po. Thank you. Bye-bye. Thank you. At sa mga nanonood sa atin pala online, no. Yan. Ay, meron pa. Yung mga kagawad na hindi kasi maka-attend ay para may mapanood sila, no. Yan. Ay po. Sige. Thank you.